Mukhang naka-jackpot ang San Miguel dito sa bago nilang nakuhang import na si EJ Anosike. Ayon dito sa mga reports kasi, hindi pa sigurado talaga ang San Miguel kung itong si Jordan Adams ay makapaglalaro dahil nga dito sa kanyang na-sustain na hamstring injury. So kinuha nila itong si Anosike bilang backup in case hindi makarecover itong si Adams. Itong si Anosike ay nakarating na sa Manila din itong linggo ng gabi at i-measure na ng league office. Ayon dito sa mga impormasyong lumabas, itong si Anosike ay pinili ng coaching staff ng management dahil nakita nila na hindi pa sigurado kung makapaglalaro itong si Jordan Adams dahil nga na-injure ito. At kapag ito si Adams ay pinalitan nila, hindi na ito makababalik dahil yun ang rule dito sa PBA. Kaya sa ngayon, itong si Anosike ay isang Nigerian-American na nanggaling sa New York at 2 taon pa lang naglalaro professionally, pero ito ay naging MVP nung National Basketball League ng China noong Agosto, kung saan yung kanyang team ay nakaabot sa quarterfinals. Naging scoring champion doon itong si Anosike at nag-average ng 29.9 points at 10 rebounds. Naglaro din ito sa NBA G League, pati na sa Canada at sa Belgium. Kaya kung pag-uusapan natin, meron itong mga experience talaga sa paglalaro ng basketball internationally. Ngayon, ang tanong na lang ay kung magagamit siya ng San Miguel Beer. Kasi, ang titignan daw ng San Miguel Beer, itong si Anosike ay parang standby muna. Kasi o-obserbahan nila itong si Jordan Adams kung makare-recover in time for the playoffs. Kapag hindi nakarecover si Adams, mapapalitan talaga siya ni Anosike at si Adams ay hindi na pwedeng bumalik. So, iyan ngayon ang matinding desisyon na gagawin ng San Miguel. Pero kumpiyansa sila na magiging mahusay na import pa rin itong si EJ Anosike. Posible nga ba na ang Barangay Ginebra ay kumuha ng bagong player bago magsimula ang playoffs? Ito ngayon ang pinag-uusapan ng karamihan dahil itong Barangay Ginebra, alam natin, nagre-recover pa si Justin Brownlee dito sa kanyang cramps at alam natin natamaan si Japet Aguilar sa huli niyang game. At samantala naman, itong Barangay Ginebra, pinag-iisipan daw na magdagdag ng player dahil katulad nung nai-report na natin, si Jamie Malonzo ay sa November pa makababalik. Itong si Jeremiah Gray, ang sinabi ni Coach Tim Cone, early part daw ng Governors Cup makapaglalaro pero nasa playoffs na tayo, hindi pa rin nila ginagamit. So hindi natin alam kung nagkaroon ng setback doon sa recovery nito. Dahil dito hindi na ako magugulat kung ang Ginebra ay kumuha ng panibagong player na magagamit nila para dito sa stretch run ng PBA playoffs, lalo na at alam natin dahil playoffs na halos sunod-sunod yung mga laro dito at lalabas na naman dito yung pagkakaroon ng shortage ng players ng Ginebra sa bench dahil nga sa mga injury. Kaya abangan natin kung ang Ginebra ay kukuha pa ng bagong player o kung hihirit pa ng isang trade bago magsimula yung playoffs. Dahil kinakailangan ngayon ng Barangay Ginebra na magpalakas tong line-up nila dahil itong Meralco Bots, alam natin suki ng Ginebra itong Meralco. Pero ang problema nga lang dyan talaga ay medyo masasabi natin na iba na yung lineup ng Meralco ngayon. At ang Ginebra nga, iba na rin. Wala na dyan si Stan Hardinger at si Pringle. At unfortunately nga, na-injured pa itong kanilang big man na si Isaac Go. Kahit sabihin man natin na kulang sa tao Ginebra, lalaban pa rin yan syempre. Pero importante dito, tignan natin kung makakakuha sila ng isa pang player na pwedeng idagdag dyan sa kanilang lineup sa pamamagitan ng trade. Total, kung abangan na o titignan natin yung lineup ng Barangay Ginebra, doon sa bench nila ay marami naman silang matatawag na mga trade assets. Buo na ang cast nitong ating semifinals pagkatapos matalo itong Magnolia Chicken Templados dito sa Converge Fiber Xers. Medyo nag-struggle yung import ng Magnolia. Itong si Revonte Rice, 5 points lang ang na-shoot niya. Pero ayon dito sa mga players ng Magnolia, isang practice pa lamang itong si Revonte Rice at kararating lang. So posible na may jet lag pa yan at hindi natin pwede siyang i-judge dito sa naging performance niya. Ang problema nga lang kasi, itong si Rice dumating doon sa pinaka-crucial na stage ng tournament. Meron ng meron ng playoffs. So ibig sabihin, wala na talagang time at kinakailangan mag-adjust kaagad itong si Rice dahil ang makakalaban ng Magnolia dito sa playoffs ay ang number 1 seed na Rain or Shine Elasto Painters. So iyan ang magiging problema nila ngayon. Kung sana maaga nung eliminations nakarating itong si Rice,
marami siyang games na pwedeng mag-adjust. Pero ngayon, playoffs ka agad. So, abangan natin kung anong gagawin ng Magnolia dito. Malamang magiging maiksi ang PC ng management dito. At kung hindi makapag-perform itong si Rice, doon sa first game nila kontra Rain or Shine, baka mapalitan ito agad. Ang problema kasi ngayon dito sa Magnolia, katulad doon sa San Miguel, ay very unstable yung situation doon sa import nila dahil parehong na-injure. So, itong si Rayvon Perez, kinakailangan mag-deliver ka agad dahil alam naman natin na dekalibre yung import na makakaharap niya itong si Aaron Fuller ng Rain or Shine Elasto Painters. Kaya tignan natin kung itong si Rayvon Perez ay makapag-a-adjust ka agad dahil marami pang kinakailangan gawin talaga dito. Sa ngayon, pwede nating masabi na itong Magnolia Chicken Templados ay nasa adjustment period pa rin. So kung sakasakali, mukhang itong si Revonte Rice ay kinakailangan talaga na mag-deliver dahil yung pressure ay nandun na talaga sa kanya. So abangan natin ang magiging resulta nito. Itong PBA ngayon ay mukhang merong mga bumabatikos dito sa format nila dito sa semifinals o dito sa playoffs dahil ang lumalabas pala pareho ng bracket itong Rain or Shine Elasto Painters at yung TNT Tropang Giga. So yung usually kasi ang nangyayari dito sa PBA, yung number 1 seed sa dalawang kupon sa dalawang bracket, pinaghihiwalay nila yan para sila ay may incentive nga na maging number 1 seed. Para yung number 1 seed sa kabilang grupo ay sa finals mo na makakaharap. Pero ngayon mukhang nagkabaliktad dahil kung manalo for example itong TNT kontra dito sa NLEX at itong Rain or Shine kontra dito sa Magnolia, sila ang maghaharap sa semis. Sabi nga nung iba, mas maganda sana kung ang makaharap ng TNT for example ay yung number 2 dito sa Group B, for example San Miguel o kaya itong Barangay Ginebra, depende kung sino maka-advance. Pero ang sitwasyon kasi dito dahil sa format ng PBA, ang makakaharap ng TNT dito sa playoffs ay ang Rain or Shine Elasto Painters. Anyway, ganyan na ang naging format, so pwede nating masabi talaga na mukhang kailangan i-adjust nila to para dito sa next conference. Dahil kapag nagkataon, yung parehong number 1 seeds maghaharap sa semifinals. Anyway, tapos na yung sitwasyon na yan, nandyan na. So, abangan na lang natin kung ano magiging resulta. At least ngayon, ang maganda dito sa naging resulta sa playoffs, kahit sabihin pa nung iba na umiwas ang Magnolia sa San Miguel, eh hindi ka agad-agad maghaharap yung dalawang independent teams na converge at Rain or Shine. So, at least may chance na yung isa sa kanila ay makaabante ka agad. Yan ang aabangan natin ngayon dito. At pwede nating masabi na so far, yung 4-point shot naging maganda naman ang resulta dito sa PBA. Pero hindi pa natin alam kung ito i-retain din nila para dito sa Commissioner's Cup. Pero from the looks of it, mukhang i-retain pa rin nila talaga ito. Shout out kay Joseph Pineda, RG Bueno at Dalina family, Enju, Jesse Santos, Jonel Alagon at Celindo Valles family. Pinabati din natin si Junjun Angie Patpat at B-Boy Matas, Lolito Kakayon, Malyari Mascarinas, si Michael D, si Juan Solege, Katsakino Dukusin, Anthony Alon family, Edwin Carmona Jr., Ireneo Salangsang, Alicia Garcia, Joshua Giray Espejo at Rosales family. Pinabati din natin si Lolito Kakayon, pati na rin ang iba pa nating mga taga-subaybay.